The 20 pesos was really the goal. This country will not lose 1 inch of its territory. Kari, matatapos na ang taon pero ang problema mula nung nakaraan, pareho pa rin, mataas na presyo. Kung nag-record high ang crudo noong 2022, ngayon naman nahilo tayo lahat sa gastusin sa pagkain. Hindi maitatanggihan, Lois. At kung titingnan mo nga itong listahan natin, napakahaba. Ang daming bilihing nagsitaasan ng presyo at iilan lang dyan ang asukal, sibuyas at bigas. At sa programang ito, hihimayin natin ang lahat ng yan. Ate, magkano po isang kilo nitong pulang sibuyas? 180 pesos isang 180 pesos kada kilo. Mas mababa na yan kumpara noong nakaraang Disyembre na sumipa ng higit 700 pesos ang kada kilo. Ang bunto ng sisi napunta sa posibleng kartel. May binansagan pa ngang Sibuyas Queen, hindi ba? Tama, at nagkaroon ng matagal-tagal na investigasyon sa Kongreso. You have now authority to proceed. Pinangalanan ni Marikina Congresswoman Stella Luz Quimbo yung Sibuyas Queen na si Lilia Olea Cruz. Siya ang may-ari ng Philippine Vegetable Exporters and Vendors Association o Philvieva. Ani Quimbo, ang kartel na yan ang nagdulot ng artificial shortage dahil yung importers daw nakasabwat ni Cruz na corner yung higit kalahati ng inangkat nating yellow at red onions. Ang Philvieva rin ang sinasabing nagdikta ng presyo. Time and again, I have been implicated in the smuggling of onions and garlic. Yet, time after time, my faceless accusers have yet to prove their allegation. Kung sa unang hearing, si Lea Cruz ay denial queen, by hearing number 9, para sa amin, siya ang undisputed Sibuyas Queen. Kaya't nananawagan po kami sa NBI, PCC, at sa enforcement unit po dito sa loob ng DA. Sana po pagtulungan po natin lahat or pagtulungan ninyo at this point, nasa inyo na po ang bola. Balatan po ninyo ang onion cartel. Ang Agriculture Department nagtakda ng suggested retail price na 250 pesos kada kilo sa pulang sibuyas. Pero halos walang nagbago sa mga palengke. Hindi rin naman daw pwedeng magdikta ang DA. Hanggang SRP lang kaya nag-isa rin sila ng Kongreso dyan. Nagbenta rin ng DA ng mas murang sibuyas sa Kadiwa stores, 170 pesos per kilo. Matapos ang ilang buwan, bumaba ang presyo sa 100 hanggang 200 pesos. Pero hindi pa rin yan katulad ng mga unang buwan ng 2022 na mas mababa pa sa 100 piso ang kada kilo. Sa kasagsagan ng taas presyo sa sibuyas, nagplano rin ng DA na mag-angkat pa ng dagdag na supply. Kahit nitong Disyembre lang, sabi ng Bureau of Plant Industry, may darating na 21,000 tonelada ng pula at puting sibuyas. Inaasahang mas bababa ang presyo dito. Bukod sa sibuyas, sumabay sa taas presyo ang asukal na damay pa ang tinapay sa mga panaderya dahil pati ang itlog nagmahal simula noon. Hindi na masyadong bumaba ang presyo ng asukal. Dito sa tindahang ito, ang puting asukal ay 80 pesos kada kilo samantalang itong brown sugar ay naglalaro sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada kilo. Nagkaroon din ng kontrobersiya sa asukal. Smuggling din umano ang dahilan ng paglobo ng presyo at gobyerno pa nga raw mismo ang nasa likod nito. Kwinestyon ni Senadora Risa Ontiveros ang pagpasok ng higit 400,000 metric tons ng asukal kahit walang sugar order. Pero dinepensahan niya ng DA na mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa ang kalihim noon. The directive of the Executive Secretary to me was
a manifestation that that directive is already a sugar order. Sinertipika ni Pangulong Marcos na urgent ang Economic Sabotage Bill para mabuwag ang mga kartel sa sektor ng agrikultura. Sa ilalim ng panukalang batas, may parusa ang mga smuggler, kartel at hoarder, isa ang habang buhay na pagkakakulong. Kabilang din sa mga probisyon ang pagtatayo ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Aprobado na ng Senado at ng Kamara ang panukala, pero hindi pa tiyak kung maisa sa batas ito bago matapos ang taon. Iba't ibang hakbang ang nilatag ng gobyerno para bumagal ang food inflation at mampatan ang sakit sa bulsa ng presyo ng pagkain. Itong bigas sa limbawa ay nilapatan ng rice price ceiling. Ibig sabihin hanggang 41 pesos kada kilo ang regular milled at hanggang 45 pesos kada kilo lang ang well-milled rice. Setyembre nang ipinatupad ng Malacanang ang price ceiling. Sumabay pa sa pag-ani ng mga magsasaka. At nung nangyari yon, nasa Japan ang economic managers. Inamin ni Finance Secretary Ben Jokno na nagulat sila sa desisyon ng Pangulo. Pero makaraan ang ilang araw, nagiba ang tono ng kanilang retorika at sinabing sinang-ayunan nila ang price cap sa bigas. Nung wala kasing price ceiling, sumipa sa 60 pesos kada kilo ang pinakamurang presyo ng bigas. Kanin pa naman ang dapat meron sa hapag ng bawat Pilipino. Pero nakapagbenta man ng mas murang bigas, sa mga nagtitinda naman na ipasa ang kalbaryo. Kaya ang gobyerno namahagi ng 15,000 pesos na ayuda sa maliliit na rice retailers. Hati ang naging reaksyon dyan. May mga nagpasalamat dahil kahit papaano raw, may mapapaikot silang pera. Pero marami rin ang umalma dahil kulang pa nga raw ito sa puhunan nila kada araw. Hindi naman sapat yun. Pang ano lang yun? Pasamantala. Bayad mo lang sa pwesto, kulang na. Ang puno namin doon, 48. Binenta namin siya ng 41. Di, lugi kami ng 7. Ate, nakabawi na ba kayo sa lugi nyo nung pinatupad yung price cap sa bigas? Hindi pa nga kasi lalong tumaas ang aming puhunan. Sa ngayon, panawagan ko si Department of Agriculture na tutukan pansin ang presyo ng ating local rice para mabawasan ang aming puhunan at makapagbenta kami ng mura. Pero ang mga magsasaka talaga ang sumalo ng pagbagsak ng presyo ng palay. Itinaas ng National Food Authority ang buying price sa 19 pesos sa kada kilo ng fresh palay at 23 pesos sa tuyo. Pero nabarat pa rin sila ng mga trader at miller. 19 bababa ang presyo nila. Hindi siguro pabor yun kasi napakataas ng input ng kagaya ng abono. Sana itaas naman ang presyo kung ano. Yun lang sana po ang gusto ko. Yung ayuda, hindi naman kami mabigyan. Hindi na po kami maasa. Maingay ang naging debate ukol sa rice price ceiling. Nauwi pa ito sa pag-alis sa posisyon ng isang finance undersecretary na ekonomista dahil sinabi niyang hindi raw yon ang kailangan upang solusyonan ang problema sa bigas. Bandang simula ng Oktubre nang inalis ni Pangulong Marcos ang price cap pero nanganib na ang kanyang trust ratings. Sa Pulse Asia Survey, bumagsak ang approval rating ng Pangulo sa 65% noong Setyembre mula 80% noong Hunyo. Siningil siya ng taong bayan sa kanyang pangako nung kampanya na mabibenta ang bigas sa 20 pesos. Pagdating ng Nobyembre, pinangalanan na ng Pangulo ang kanyang kapalit bilang Agriculture Secretary. Yan ang kanyang kababata at fishing magnate na si Francisco Chu Laurel. Pero pinag-usapan din ito na umano'y payback lang dahil si Laurel ang pinakamalaking campaign donor ng Pangulo noong 2022 polls. Kinundi na rin ang kanyang kasangkutan sa malawakang reklamasyon ng palaisdaan
na anya'y binitiwan na niya. Ang pinangako rin ni Laurel, Tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. ang tanong ngayon kung nagmura na nga ba ang presyo ng mga bilihin. Pero sa bigas pa lang, 50 pesos na ang kada kilo na pinakamura. Malayo pa rin sa pangakong 20 pesos na inamin din mismo ng bagong kalihim ng DA sa unang araw pa lang niya sa trabaho. Today that is not possible, but we are getting ready, to do our best to try to make rice affordable. Hindi maikakaila na malaki ang kontribusyon ng bigas sa inflation o yung antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nag-average ito sa 6.2% mula Enero hanggang Nobyembre, higit sa target ng gobyerno. Ngayong magpapasko na, lalo pang umaaray ang mga mamimili sa presyo ng pang Noche Buena. Ang sabi ng Trade Department, nangako ang manufacturers na hindi sila magtataas ng presyo hanggang matapos ang taon. Pero may ilan pa rin na nagmahal kumpara noong nakaraang Pasko, kabilang ang mga ito. Halos walang humpay ang taas presyo ng bilihin ngayong 2023 at gaya ng ordinaryong mamimili at kung paano natin nairaos ang taon, kanya-kanyang diskarte na lang muna para makapaghain pa rin sa mesa ang bawat pamilya. At sa hirap ng buhay ang aantabayanan ngayon ng mga Pilipino, ang mga susunod na hakbang ng gobyerno lalo para sa sektor ng agrikultura kung saan nakasalalay ang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain. This country will not lose 1 inch of its territory. Kung susumahin itong taon na 2023 ay kapos, hirap kumita sa hanap buhay at malamang na magpaskong tuyo. Susumahin ko po yung 2023. Ito po ay isang masaya, hirap, then more on lesson po. Para sa akin, mahirap, kapos sa pera at maraming pagsubok ang dumating sa buhay namin. Dito sa Fishport sa Navotas City, hindi inaasahang natapos ang buhay ng 17 anyos na si Jemboy Baltazar. Isa lang ang kaso ni Jemboy sa mga krimeng tumatak sa publiko ngayong taon. At gaya ng mga ibang kasong babalikan natin, sangkot sa kaso ni Jemboy ang ilan sa mga kawani ng gobyerno, partikular ang mga pulis. Sa simula, lumalabas na kaso ng mistaken identity ang pagpatay kay Jemboy. Habang naghahanda sa pangingisda, kasama ang kaibigan makatanghalian ng August 2, dumating ang mga pulis na botas dito sa may ilog. May hinahabol raw na suspect sa pamamaril sa lugar. At nang makita si Jemboy, siya ang pinagbabaril ng mga pulis sa pag-aakalang siya ang salarin. Agad na nagtungo rito ang mga kapamilya ni Jemboy nang malamang binaril ng mga pulis ang binata. Sinabi raw nila sa mga pulis na dapat hanapin at tingnan nila kung buhay pa ito, pero hindi sila pinakinggan. Matapos ang 3 oras, nakuha ng isang kaanak sa ilog ang wala ng buhay na si Jemboy. At sa isang viral video, nakitang yakap ng nagdadalamhating ama ang anak. Ang ina naman ni Jemboy na isang OFW sa Qatar, agad na umuwi sa bansa. Kinasuhan ng homicide at kalaunan ay iniangat sa murder ang 6 na miyembro ng Navotas City Police na may kinalaman sa operasyon.
Na-dismiss din sila sa serbisyo matapos sumarap sa mga kasong administratibo. Maging ang Commission on Human Rights nagsagawa rin ng sariling investigasyon sa anilay nakakabahalang paraan ng pagpatay kay Jemboy. Ayon sa forensic pathologist na si Raquel Fortun, bagamat may tama ng balas sa ulo, maaaring nabuhay pa raw si Jemboy kung agad itong isinugod sa ospital at hindi pinabayaang malunod. Inimbestigahan din sa Senado ang sinasabing extrajudicial killing sa binata. Ilang linggo matapos ang pagpatay kay Jemboy, isa na namang binatilyo ang pinatay ng isang pulis sa Rodriguez, Rizal. Kinilala ang biktima na si John Francis Umpan, 15 anyos. Dito nalantad muli ang kakulangan ng ilang mga pulis ng sapat na kasanayan at hindi pagsunod sa operational procedures. Anjo, hindi na ito bago dahil nung nakaraang Duterte administration ay nakita na natin yung hindi ilang kaso ng pagpatay na kinasasangkutan ng mga pulis sa ilalim ng gera kontra droga. At kagaya nga ito ng kaso ng isa pang 17 taong gulang na si Kian de los Santos na walang awang pinatay ng mga pulis sa Caloocan. Tama ka nga, George, hindi makakalimutan itong kaso ni Kian at bukod nga sa mga krimen kinasangkutan ng mga pulis, isa sa mga gubimbal sa bansa ay ang pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Massacre ang nangyari dahil bukod kay Digamo, 9 na iba pa ang namatay at 17 ang sugatan sa karimari-mari na pamamaril sa tahanan ng mga Digamo habang nagsasagawa ito ng pagpupulong noong March 4. Ang itinuturong mastermind, ang mahigpit na kalaban sa politika, ang nooy congressman na si Arnie Teves. Nakita natin ang pagdagsa ng mga puwersa ng pamahalang ipinakalat sa buong probinsya. Kabi-kabilang raid din ang isinagawa sa mga pag-aari ng pamilya Teves kung saan iba't ibang kalibre ng baril ang nakuha. Nasa ibang bansa si Teves nang mangyari ang pamamaril at nang idawit sa krimen, hindi na ito bumalik pa ng Pilipinas bagamat itinatanggi niya na may kinalaman siya sa pagpatay sa gobernador. Kung hindi ako papatayin, pupunta ako. Ipapatayin ako eh. Itanong nyo sa kanila, sino nagbantay kay Digamo? Diba, sandamakmak na army, may pulis pa. Ano nangyari sa kanya ngayon? So ngayon, paano ako maa-assure na mabubuhay ako? Ginamit ng pamahalaan ang buong lakas nito para idiin si Teves, bukod sa pagpapatalsik sa kanya bilang miyembro ng Kongreso. The committee was compelled to make this hard decision. Iniligay din siya ng Anti-Terrorism Council sa listahan ng mga terorista sa ilalim ng tinaguriang Teves Terrorist Group, kasama ang kanyang kapatid na si dating Negros Oriental Governor Pride Teves. Kakibat nito ang pag-freeze sa kanilang mga ari-arian at pagsasampa ng kasong murder. Inimbestigahan din sa Senado ang pangyayari. At ang byuda ng pinatay na gobernador na si Pamplona Mayor Janice Digamo, sinabing marami pa di umano ang pinapatay ng mga Teves sa probinsya. At hustisya ang kanilang panawagan. Justice for Ruel Digamo! Nitong nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections, bumalik tayo sa Negros Oriental na noon ay nasa ilalim ng COMELEC control. Sa lugar kung saan pinatay si Governor Digamo, isang rebulto ang ipinatayo ng kanyang may bahay. Pero kaiba sa mga tipikal na rebulto, imahen ng nakahandusay na Governor Ruel Digamo ang makikita roon. Kung massacre ang nangyari sa Pamplona, Negros Oriental, terrorist attack namang itinuturing ang pagsabog sa Marawi City ngayong buwan. Nagmimisa mga Katoliko nang may sumabog sa loob ng Dimaporo Gym sa Mindanao State University. 4 ang patay, habang nasa 50 ang sugatan. Una lang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mga dayuhan daw ang nasa likod ng pambobomba. Inako nga ng terrorist group na ISIS ang krimen, pero sinisiyasat pa rin ito ng mga otoridad. Ang nakikita nilang isa sa mga dahilan, ang sunod-sunod na pagkalagas umano ng mga lider ng mga radikal na grupong nagtatago sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, may natukoy na mag-amang itinuturing na persons of interest. May nahuli na ring umano'y kasabwat sa krimen. Iniimbestigahan din kung may pagkukulang ang mga otoridad na aksyonan na nakalap na intelligence information bago ang pambobomba. Ngayong taon din, ginimbal ng isang anunsyo mula kay Interior Secretary Benhar Abalos ang buong Philippine National Police. I am appealing
for them. Hiningin niya ang pagbibitiw ng lahat ng senior officers nito sa serbisyo mula colonel pataas dahil ang ilan sa kanila di umano ay sangkot sa kalakaran ng illegal na droga. Mahigit 900 senior officers ng PNP ang nagbigay ng kanilang courtesy resignation habang isang investigation panel ang binuo para imbestigahan sila isa-isa sa loob lamang ng ilang buwan. Witch hunt nga kung ituring ito ng ilan sa mga opisyal na nakausap natin na imbis na kasuhan na lamang ang ilan sa mga opisyal na sinasabing sangkot sa 6.7 billion drug haul noong 2022 ay idinamay pa ang iba. Sa huli, 50 mga pulis ang kinasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kasama na dito ang 2 high-ranking police officials na sina dating PNP Deputy Director General for Operations, Lieutenant General Benjamin Santos at dating PNP Drug Enforcement Group Chief Brigadier General Narciso Domingo. Samantala, bigo ang pamahalaan na pigilan ang pagsilip ng International Criminal Court sa naging madugong giyera kontra illegal na droga sa ilalim ng Duterte administration. Ibig sabihin nito, tuloy-tuloy na ang investigasyon ni ICC Prosecutor Karim Khan sa war on drugs at naging patayan sa Davao noong Vice Mayor at Mayor pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang, sinarado ng Marcos administration ang pinto nito sa anumang pakikipagtulungan sa ICC. That ends all our involvement with the ICC. Because hindi na tayo pwedeng mag-appeal. The appeal has failed and there's in our view there's nothing left, there's nothing more that we can do in the government, and so at this point we essentially are disengaging from any contact, from any communication, I guess, with the ICC. Pero nabuhay ng pag-asa ang pamilya ng mga biktima sa naging pahayag ng Pangulo na pinag-aaralan ang muling pagsali sa ICC. Yan ay kahit giit ni Justice Secretary Boying Rimulya, gumagana ang justice system sa bansa, kaya hindi dapat panghimasukan ng mga dayuhan. Ibinigay ngang halimbawa ni Rimulya ang pagpapalaya kay dating Senador Laila de Lima makalipas ang halos 7 taong pagkakakulong pagkatapos payagan ng korte na makapagpiyansa sa huling drug case nito. Thank you. Very telling itong naging desisyon ni Muntinlupa Judge Enerhito na sa siyam na ipresentang testigo ng prosekusyon, bigo itong mapatunayan na may nangyaring sabwatan para magkaroon ng illegal drug trading sa loob ng bilibid. 3 drug cases ang hinarap ni De Lima, 2 sa mga ito ibinasura na. Hinihintay na lamang magiging pa siya sa huling drug case niya para sa tinatawag niyang total exoneration. At pagkakataon naman ngayon ni De Lima na papanagutin ang mga nagpakulong sa kanya base saan niya ay gawa-gawang kaso. Una sa listahan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. God forgive him and God bless him. He knows what he did today. Handa raw si De Lima na tumulong sa investigasyon ng ICC. Anjo, ang daming nangyari sa isang buong taon at marami mang isyong kaharapin ng PNP ay umaasa tayong maisasaayos ito ng ahensya at umaasa rin tayo, Anjo, na sana magkaroon na ng resolusyon yung mga gumugulong pangkaso. Tama ka nga dyan, George, ang importante ay maging mapagmatsyag sa mga nangyayari sa lipunan at matuto sa mga kamalian para hindi na maulit sa susunod na taon. Maring simple lang ang buhay sa komunidad na ito sa Zambales. Hindi mo agad maiisip ang hirap at peligrong hinaharap ng mga Pilipinong mangingisda na sa tuwing pumapalaot ay haharangin lang ng mga malalaking barko ng China.
At sa paulit-ulit na agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea, paano nga ba nito hinuhubog ang estratehiya ng pagtugon ng Pilipinas sa China? Bagong taon, bagong pag-asa. Kasabay ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos noong Enero, marami ang naghangad na bubuti kahit papaano ang ugnayang Pilipinas at China. We have high hopes for the future of the Philippines and the China-Philippine relationship. If we face those challenges together and take advantages of the opportunities together, it would certainly be of mutual benefit to our two countries. Sa harap ng dambuhalang puwersa ng China, nakahanap ng kakaibang pantapat ang Pilipinas. Maliban kasi sa pagkain at ibang supply, kasama na rin ang mga mamamahayag sa mga barko na bumabiyahe pa Ayungin Shoal. Ang misyon, isiwalat ang walang tigil na panggigipit ng China sa paligid ng Bahura na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Personal kong nasaksihan kung paano ilang ulit hinarangan, nakipaghabulan, at nalagay sa peligro ang mga barko ng Pilipinas. Noong Oktubre, tuluyang nabangga ng Chinese ships, hindi lang isa, kundi 2 beses ang mga barko ng Pilipinas. Pero bago yan, natutukan na rin ng military-grade laser. At muling nabombahan ng water cannon ang mga Pinoy. Naging issue din ng walang habas na pagkuha ng mga coral at ibang yamang dagat na ayon sa Pilipinas lubhang makakasira sa biodiversity sa West Philippine Sea. Bukod pa yan sa halos permanenteng pananatili ng mga barko ng China sa mga floating barrier na nilagay nila sa may Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. At sa paglalabas nila ng bagong mapa na mayroong tinatawag na 10-dash line. Bago pa matapos ang taon, naulit pa ang mga panggigipit. Gamit ang water cannon, binomba ng Chinese Coast Guard ang 3 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc. Kinabukasan, nasapul din ng tubig ang resupply boat na ML Kalayaan na patungong Ayungin dahilan para masira ang makina ng bangka at ito ng barko ng PCG. Kasabay nito ang pagbuntot sa mother boat ng civilian volunteers na magdadala sana ng pamaskong handog sa Ayungin Shoal pati na sa Patag at Lawak Islands. The Chinese vessels, naglalapitan sila, walang hindi tumatawag. So, hindi natin alam kung ano yung intense ng ano nila. Dismaya talaga kasi kitang-kita natin kung gaano kalala yung ginagawa ng China sa atin. Kaliwat ka ng diplomatic protest naman ang inihahain ng Pilipinas laban sa China. Sa datos ng Foreign Affairs Department, higit 130 na diplomatic protest na ang inihain sa ilalim ng Marcos administration. This country will not lose 1 inch of its territory. May mga pagkakataon ding ipinapatawag si Chinese Ambassador Wang Silian ni Pangulong Marcos o ng DFA upang ipahayag ng bansa ang pagkadismaya nito sa mga nangyayari. Reklamo rin ng Pilipinas, walang silbi ang hotline nito sa China na ginagamit tuwing nagkakagirian ang kanilang mga puwersa. Giit naman ng Beijing, kanila ang Ayungin Shoal. Kahit pinawalang bisa ng 2016 arbitration ruling ang kanilang pag-aangkin sa halos buong South China Sea, ilang beses ding sinabihan ng Chinese Foreign Ministry ang Pilipinas na nanghihimasok ito sa kanilang teritoryo. Pinalutang din ng Beijing ang alegasyong nangako raw ang Manila na aalisin ang nakasadsad itong barko sa Ayungin. Mariing itinanggi ito ng Pilipinas at tinawag itong propaganda para ilihis ang katotohanan. Alam mo David, sa tuwing may girian sa West Philippine Sea, palaging nagpapahayag ng suporta ang iba't ibang mga bansa sa Pilipinas. Pinangungunahan niya ng Estados Unidos, nariyan din ng Japan, Australia, Canada, United Kingdom at European Union. Pero ngayong taon, kapansin-pansin na pati India at South Korea bukas na rin sa pagsuporta sa bansa pagdating sa regional security issues. Sakto yung sinabi mo Tristan, mas napagtibay pa nga ng Pilipinas ang kooperasyon nito sa iba't ibang mga bansa pagdating sa security at maritime defense. Naging sunod-sunod yung mga joint military drills ng armed forces kasamang ibang mga bansa.
Sa unang pagkakataon noong Abril, sinaksihan mismo ng isang pangulo ang balikatan, ang pinakamalaking joint military exercise kasamang Estados Unidos. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Matapos ang ilang buwan, balik Zambales si Pangulong Marcos para panoorin naman ang pagsasanay sa pagitan ng mga tropa ng Pilipinas at Australia. Tanging ang Amerika at Australia ang may visiting forces agreement sa Pilipinas. Inaasahan na susunod na rin ang Japan. Bumisita rin si Pangulong Marcos sa Pentagon para talakayin mga bagong alituntunin sa pinaigting na alyansa ng Pilipinas at Amerika. Kabilang dito ang tulong para sa AFP modernization. Nasa Indo-Pacific Command sa Hawaii naman ang Pangulo nitong Nobyembre para talakayin ang pagsasagawa ng Joint Air and Maritime Patrols. Ilang araw matapos ang pulong, isinagawa ang Joint Maritime Cooperative Activity. Sa bayang nagpatrolya ang mga barko at eroplano ng Pilipinas at US sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Nauna dito, ilang joint patrols ang naisagawa ng Pilipinas kasama ang ibang mga bansa. Isa na rito ang trilateral patrol ng US, Japan at Philippine Coast Guard. Abril din ang inanunsyo na pinapalawig pa ang presensya ng mga tropang kano sa Pilipinas. Mula 5, ginawa ng Siyam ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Mga dagdag na lugar, pawang nakaharap sa Taiwan at China. Kapwa pupunduhan ng Pilipinas at Amerika ang pagpapatayo ng mga pasilidad. Sinisiguro rin ng mga opisyal na hindi gagamitin ang mga EDCA site pang-opensiba sakaling may sumiklab na gyera sa riyon. Sa kabila ng mga military alliance na pinagtibay ng Pilipinas, naniniwala pa rin naman ang mga opisyal na mahalaga pa rin ang bukas na komunikasyon sa China. Napatunayan yan sa pinakahuling pagpupulong ni na Pangulong Marcos at Chinese President Xi Jinping nitong Nobyembre sa APEC Summit sa Estados Unidos. At sa tuwing nagkakaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos na makausap si Chinese President Xi, parati niya raw binabanggit ang kalagayan ng mga Pilipinong mangingisda na pinakaapektado ng isyong ito. Sa Bukana mismo, bawal talagang pumunta doon dahil mga service katulad ng nagtabol sa Bukana, talagang habulin ng rubber boat. Sana nga matagunan niya ng gobyerno natin dahil kasi sa atin naman yan eh. Kami mangingisda talaga, hindi kami payag talaga gawa ng pangisdaan namin yan. Maliban sa bilateral dialogue, ang inaasam talaga ng mga bansa sa ASEAN at ng China ang pagkakaroon ng Code of Conduct o COC sa South China Sea. Pero 2 dekada na itong pinag-uusapan. Kaya ang nakikitang solusyon ng Pilipinas, bakit di kausapin ang mga kapwa claimant sa ASEAN? We are still waiting for the Code of Conduct between China and ASEAN. And the progress has been rather slow, unfortunately. And so we've taken the initiative to approach those other countries around ASEAN with whom we have existing territorial conflicts, Vietnam being one of them, Malaysia being another. Ilan pa sa pinag-aaralan ng gobyerno ang isang environmental case laban sa China. May mga mungkahi ring dalhin ng usapin sa United Nations General Assembly pero hindi raw ito ang pinakamainam na option sa ngayon. Di ba David, sa tuwing may illegal activity ang China sa West Philippine Sea, palaging nangyayari ay kukondenahin ito ng Pilipinas, pagkatapos ay didepensahan naman ng China. Kaya ngayon, ang tanong ng marami, may solusyon pa ba ang usapin sa West Philippine Sea? Alam mo, tama ka dyan, Tristan. Kung may naidulot na mabuti ang patuloy na tapatan sa West Philippine Sea ngayong taon, ito ay yung natutukan ng gobyerno ang mas malaking hamon, ang harapin ang mga banta na nalalagay sa panganib ang ating soberanya at integridad natin bilang isang bansa. Bawas sektor! Bawas sektor! Hindi ko nakakalain na bumubuhayin nila ako. No! Get the car!
nakaraang taon, ang paglusob ng Russia sa Ukraine ang gumulat sa buong mundo. Ngayong 2023 naman, ang bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Palestinian group na Hamas ang yumanig sa daigdig. Ang gyerang yan kasama ng ilang trahedya sa iba't ibang parte ng mundo ang nakaapekto sa milyon-milyong mga tao, kabilang na ang mga Pilipino. Sumiklab ang giyera ng atakihin ng Hamas ang Israel noong October 7. Ang Hamas ay itinuturing na terrorist organization ng Estados Unidos, Israel, United Kingdom at ng European Union. Libo-libong rockets ang pinakawala ng Hamas bago nila tuluyang pasukin ang iba't ibang teritoryo ng Israel. Kaliwat kanan ng pagpatay, sundalo man o sibilyan. Sa dami ng namatay at sugatan, ito na ang itinuturing na pinakamalaking terrorist attack sa kasaysayan ng Israel. Ayon sa Israeli authorities, higit 200 katao rin ang binihag ng grupong Hamas. Gumanti ang Israel at nagdeklara ng giyera si Prime Minister Benjamin Netanyahu. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Isang malawakan at kalaunay pinaigting na operasyon ang inilunsad nito para tapusin ang grupo. Hanggang sa nagresulta na sa isang human catastrophe sa Gaza, kung saan naroon ang karamihan sa Hamas targets ng Israel. Higit 9,000 katao na ang nasawi. Halos 2 milyon ang nawalan ng tirahan. Agad na kinundena ng iba't ibang bansa ang gulo sa Israel at Gaza. Agad din silang kumilos para mailikas ang kani-kanilang mga kababayan doon, kabilang na riyan ang Pilipinas. May 4 nga lang na Pinoy na hindi pinalad, 3 sa kanila mga caregivers sa Israel. Sa tulong ng gobyerno at ng mga otoridad sa Israel, daan-daang Pilipino na ang nakauwi. 16 ang kabilang sa unang batch na bumalik sa bansa noong October 18. Alam mo, Amor, naalala ko nung unang sumiklab itong giyera na ito, weekend yun at meron kaming nakausap na isang OFW at ikinwento niya sa amin yung tunog ng mga sirena at syempre yung pagbagsak ng napakaraming bomba. Naku, Menchu, napakadelikado talaga ng sitwasyon doon, no? Kaya marami ang piniling umuwi na lang muna. Buti na lang, isang major development ang nangyari higit 1 buwan simula nang sumiklab ang giyera. Sa tulong ng ibang mga bansa tulad ng Qatar at Egypt, unang napagkasunduan ang 4 na araw na tigil operasyon ng Israel laban sa Hamas kapalit ng pagpapalaya sa ilang mga bihag ng grupo. Naging mapalad ang Pilipinong si Jimmy Pacheco na mapabilang sa mga unang pinakawalan. Hindi ko na akalain na bubuhayin nila ako kasi tinatay nila na yung alaga ko. Nung nasa city pa ako ng Gaza, wala na talaga akong pag-asang mabuhay at saka wala na akong pag-asang makabalik sa pamilya ko. Kasunod ni Jimmy, pinakawalan din ng Hamas si Noraline Babadilla, isang Pilipino na may dual citizenship sa Israel. Sa pagkakalaya ni Noraline, all accounted for na ang lahat ng mga Pilipinong naapektuhan ng gulo sa Israel at Gaza. Sa ngayon, may higit 30,000 pang Pinoy sa Israel na gustong manatili roon. May 15 naman ang nasa Gaza pa rin. Nakakalungkot lang, Amor, na talagang humantong sa giyera ang sitwasyon doon. Pero dapat din nating tandaan na dekada na talaga yung alitan ng Israel at Hamas. Oo nga, Menchu, at hindi lang sa Israel o Gaza nagkagulo or tumindi ang tensyon noong Abril, nagkagulo na rin sa Sudan.
Ang dahilan, ang power struggle sa pagitan ng Sudanese military at paramilitary group na tinatawag na Rapid Support Forces o RSF. Ayon sa United Nations, umabot na sa higit 9,000 katao ang nasawi, kasabay ng mga ulat ng sexual violence, slavery at torture. Lampas 4 na milyon na rin ang nawala ng tirahan at higit 1 milyon pa ang napilitang umalis ng bansa. Sa gitna ng gulo, inilikas din ng pamahalaan ang daan-daang Pilipino roon. At take note, Menchu, hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa ang tensyon doon. Tulad ng anumang gyera o gulo, aasa na lang tayo na sana magkaroon ng resolusyon ito. Pero from man-made tragedies, punta naman tayo sa natural disasters. Naitala ngayong taon ang pinakamatinding pagyanig sa loob ng 2 dekada sa buong mundo. February 6 ng madaling araw, tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa bayan ng Gaziantep sa Turkiye, malapit sa Syrian border. 10 probinsya ang napuruhan ng pagyanig na bumulabog din sa northern at western Syria. Pero hindi pa natapos dyan yung hirap at takot na pinagdaanan nila. Pagkatapos lang ng 9 na oras, isa namang 7.5 magnitude na aftershock ang tumama sa Karaman Maras. 80 kilometers lang ang layo niyan sa hilaga ng Gaziantep. Kaya yung mga gusaling nakaligtas sa unang pagyanig, tuluyan ang bumagsak. Ang paghahanap sa survivors lalong naging pahirapan. Nahanap po yung Pilipina na kasama ng mga anak na hindi pa nakakuha hanggang ngayon. Bukod pa nga sa aftershocks, kalaban din ang oras, pagod at lamig dahil winter nung nangyari yun. Ilang bansa ang nagpadala ng tulong, relief aid, rescue equipment, maging mga tauhan na tutulong sa paghahanap ng survivors. Kahit ang Pilipinas nagpadala ng team na ilang linggo ring tumulong sa Turkiye. We are being told that we will work from with a temperature ranging from 0 to even -6. Menchu, pansamantala pang ang hininto yung search operation sa Turkiye at Syria 6 days pagkatapos ng lindol dahil delikado ang panahon para sa rescuers. Tama, Amor, at matatandaan din sa Syria, nagpalala rin sa sitwasyon yung patuloy na giyera na higit 1 dekada na. Marami sa mga nandoon, wasak na ang tirahan bago pa nagkalindol. Wala ring matinong pagamutan o kahit mga high-tech na equipment para sa search operations. Pati yung pagpasok ng tulong para sa mga taga-Syria natagalan. Kaya yung survivors nakaligtas nga sa lindol, halos mamatay-matay naman sa pagtitiis sa lamig dahil sa labas lang sila natutulog. Sa kabuuan, halos umabot ng 60,000 ang nasawi sa Turkiye at Syria dahil sa pagyanig. Kasama riyan ang 2 kababayan nating OFW. Sa gitna ng mga hamong kinaharap, kahit papano na panghugutan nila ng lakas ang mga ika nga nila, milagro. Gaya na lang nung mga na-rescue higit 1 linggo mula nang mabaon ng buhay. Sabi nga ng mga otoridad, 2 hanggang 3 taon pa ang aabutin bago tuluyang makabangon ang Turkiye. At ang Syria na hanggang ngayon ay war zone pa rin, aabutin ng 5 hanggang 10 taon pa. Natatandaan ko rin, Amor, no, yung mga wildfires na nangyari sa iba't ibang panig ng mundo. Isa sa mga tinutukan, syempre, yung sa Maui, sa isla ng Hawaii noong Agosto. No!
No! Get the car! Mahigit 4 na buwan mula nang mangyari ang trahedya, lampas 300 pa rin ang pinaniniwalaang nawawala ng lamunin ng apoy ang bayan ng Lahaina. Halos 100 ang nasawi, kabilang ang 3 Pilipinong senior citizens. Sa datos ng Maui County officials, daan-daang pamilya ang nawalan ng tirahan at hanap buhay. Marami naman daw sana ang nakaligtas mula sa wildfires na tumagal ng 3 araw kung gumana lang sana agad ang siren warning system sa lugar. Sa ngayon, unti-unti nang nagbubukas ang mga resort at iba pang mga tourist establishments sa ilang bahagi ng Maui. Ilan lang yan sa mga trahedyang gumimbal sa mundo ngayong taon at gaya ng mga nakaraang taon, Mensyo, ang mga aral mula sa mga pangyayaring yan ang dadalhin natin sa 2024. Pero ang mahalaga, Amor, ay dapat hindi tayo makalimot, no? Na sa kabila ng lahat ng yan, ay meron pa rin namang magagandang bagay o pangyayari na nangyayari talaga sa ating mga buhay at dapat natin ipagpasalamat. Para sa akin, ang pinapasalamatan ko ngayong taon ay malusog pa rin yung pamilya namin at hindi kami nagkasakit ng maluba. Kahit pa paano pasalamat namin sa Diyos. Pinapasalamatan ko po ngayon 2023. Walang utang, hindi po na-scam. Nagpapasalamat ko po yung ngayong taon na sa gabay ng Panginoon sa amin, ng pamilya ko na nalulutasan namin yung mga pagsubok. Pasasalamatan ko ngayong 2023 ay buo pa ang pamilya ko at buhay pa kami. Ipinagpapasalamat ko po ngayong taon, syempre unang-una yung pamilya ko po, pangalawa ang mga kaibigan ko po, at syempre yung pangatlo, nagkaroon po ako ng blessings. Sa buong taong nakalipas, maraming hamon ang hinarap ng bawat Pilipino at buong bansa. Ang taas presyo ng mga bilihin at kakulangan sa supply ng pagkain, ilan lang sa mga pasan ng sambahayan. Mas tumindi rin ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa agawan sa West Philippine Sea. At sa isyong wala pa ring malinaw na resolusyon na nagre-resulta ng panggigipit, mga Pilipinong mangingisda pa rin ang patuloy na naiipit. Nabahira ng administrasyon sa taong ito dahil sa ilang mga kawani nito na nasangkot sa mga krimen. Mga krimen tulad ng pagtatago ng iligal na droga at pagpatay at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Ang pagsiklab ng mga gera at pagtama ng mga kalamidad sa ibang bansa, ilan lang sa mga pangyayaring yumanig sa mundo at ramdamang epekto sa Pilipinas. Sa kabila ng lahat ng ito, ang katatagan ng Pilipino di natinag hanggang dulo. Salamat po sa inyong panonood. Sa ngalan ng aking mga kasamahan, ako po si Mensyo Macapagal. At ito, ang CNN Philippines Special Presentation, Rewind 2023.